Hi everybody, good morning sa inyong lahat. Past 2:30 afternoon here in California at nandito na naman ako mag-deliver ng mensahe from the Guidance Series, Volume 4. And welcome sa ating Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated Guidance Series to all PBMA missioners. So, good morning and welcome po. So, kumusta kayong lahat? At I wish na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, mabuting kaugalian, mabuting pag-iisip, at mabuting mga ginagawa, okay? I know some of you right now ay tulog pa, pero sige lang po, habol na lang kayo para marinig ninyo ang atong message celebration today. Okay? So, let's begin na para marami tayong pag-uusapan ngayon ng mga mensahe, okay? So, habang wala pa ang iba nakapasok, so moderitso na ako ngayon. Alright, message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBMA Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority to the sample but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Binburay Clio Jr., RPBMA Supreme President. Hello po sa inyong lahat. So, my first viewers right now, Sister Nora Hidaro Lumansag. Hello, Sister. Hello po, Divine Master, our Supreme President and Founder. Good morning, Divine. Sa mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. YouTuber, Captain Capuljory, and General Adriano de la Concepcion, Travel Master Rubin Boray Cleo Jr. Hello po, Master, RPBM Supreme President. Sa imong mga kaubanan sa New World Spiritual Division, andito na naman ako, ang inyong MST Internet Representative, mag-deliver po ng mensahe dito sa social media. Please guide me and please be with me and please be my voice po sa aking pag-deliver ngayon. Okay, good morning sa inyo po lahat. Okay. Ang atong message ay nagkwento doon noong unang panahon, si Dr. YouTuber ay gustong mupasok sa kang Master Junior. Yung gagamitin niya ang katawan ni Master Junior. Pero yung time na yon, si Master Junior ay bata pa. Si Master Junior ay teenager pa. So, ang mga espirituhanon and Divine Master and Master, sinabi talaga nila sa kanilang mensahe, pag once bata pa, hindi pa raw ito mapasukan or hindi pa raw ito maano ng mga spiritual vision. Nandyan daw ang guidance, nandyan ang ano ng mga espirituhanon, pero it doesn't mean nga ginapasok-pasukan na ang katawan. No, kasi sabi ni Divine Master, pag kailangan ng yung enough na katawan na kanilang gamiton or pasukan. So, yung mga taong mag-claim na nandiyan na raw si Divine o si Master pasok. Tapos ang mga katawan, murag mga tagpis, niwang, murag mga daot, mga membro nga magsabi na ginapasukan. No. Hindi yan mga anong katotohanan, everybody. Okay? So sabi ni Dr. YouTuber na tutubang 1,000,000 na membro ang na-failure sa kanilang mga gawa. Bakit? I know you are not waiting my visits at this time, but I am willing to talk with you. Very nice to see you once again. Many times I'm interested to some in the body of your Master Junior, but always busy to prepare his international music. Did you know why we are silent for many years? So that you will love your Master Junior. You help them how to plan for the future. Don't be hurry.
5 years to come, if we know that you are all loyal and honest to our association, we will come back here with our Divine Master. More than 1 million members is not making good for her mission is failure. Why? Because they are not loyal to our Master Junior. Master is very kind and not giving any punishment to his people. Look at what happened to the youth. But I will tell you, the discipline is not only for the members, but all people in this world. About PBMA, keep your bylaws, follow it, so that Master can say you are chosen in his judgment. There are 3, but only 1. 1, 2, 3 equal 4. Although is 4, 3 is 1. 1 plus 3 equal 4. Okay. Si Dr. Yuch Tobar noon, yung bata pa si Master Junior, yung teenager pa siya, gusto ni Dr. Yuch Tobar na mugamit sa material body ni Master Junior. Pero dahil si Master Junior ay bata pa noong unang panahon at busy siya sa kanyang prepare ng kanyang international music, kaya hindi ito inano ni Dr. Yuch Tobar. Hindi siya nagmamadali. Sabi niya, antayin na lang daw niya ang tamang panahon. You see, even the spiritual division, the 4 corners of the world. Noon, nung maliit pa si Master, yung teenager pa si Master Junior, gusto nang gamitin ni Dr. Yuch ang katawan ng ating Master Junior, pero dahil na bata pa siya, dahil teenager siya, dahil busy pa siya sa kanyang pag-prepare ng kanyang international music, you see how patience ang mga spiritual division? You see nga, mapasinsya gyud, mapag-antay ang mga espirituhanon, hindi sila nagmamadali. Pero sabi ni Dr. Yuch Tobar, kayo, mga membro sa PBM, mahilig kayo ng hurry, hurry, hurry. Rush, rush, rush. Antay nga daw sila. You see that? And then, 5 years to come. Yes, sabi ni Dr. Yuch. After 5 years, darating ang 5 years, makikita namin na maraming mga membro daw ay hindi loyal at hindi honest sa ating association. Yes. So kung honest daw ang mga membro sa PBMA at loyal, yes, nandyan talaga daw si Divine Master. More than 1 million. Imagine, 1 million members is not making good for her mission. Is failure. So, why failure? Dahil most of you are not loyal to our Master Junior. Ito ang sabi ni Dr. Yuch Tobar. So, yung mga membro pala na hindi nagpakita ng kanilang love kang Master Junior, hindi sila nagsuporta kang Master Junior, at tinalikuran nila si Master Junior to have another master. And then tinanggal nila ang bigay ni Master Junior. So that represent na hindi talaga sila loyal sa atong Master Junior at hindi sila loyal sa PBMA Incorporated. And that's represent failure. Failure, everybody. So, kahit sabihin pala ninyo ngayon na, we love Master Junior, pero mayroon man kayong panibagong master. So, that represent na hindi pala talaga kayo loyal kang Master Junior. So, that shows, represent na failure kayong lahat. Naunawaan? So,
Ang pagtayo at pagtanggol ninyo sa PBMA, panindigan kang Master Junior, hanggang ngayon, pagmamahal ninyo kang Master Junior. Siya lang jud ang inyong gimahal, even though nga hindi ninyo na siya makita, even though na hindi ninyo makasama sa kanyang musika, even though na hindi ninyo mahipo, pero patuloy pa rin kayong nagmamahal sa kanya. Nag-alay ng inyong prayers kasama si Master Junior. Hindi ninyo tinanggal si Master Junior sa inyong prayers. Tapos, hindi kayo ngayon nagpapakita na mayroon kayong mga ibang master. Siya lang talaga ang inyong gimaster, ginakilala hanggang ngayon, kahit hindi ninyo siya makita. So, that's represent that you are loyal. You are honest. You are sincere sa atong Master Junior. Pero yung iba pala na mga membro, na gamitin nila si Master Junior, sabihin na mahal pa rin nila si Master, pero mayroon na silang ibang master. Oo, mayroon na silang ibang master doon, master dito. That represent failure, everybody. Oh, klaro no? Klaro. Ang ato daw master ay maawain and not giving any punishment to his people. Look of what happened to the youth. But I tell you, the discipline is not only for the members, but for all these people in this world. Yes, sabi ni Dr. YouTuber, ang inyong Master Junior ay maawain. Hindi talaga siya magbigay sa inyo ng parusa. Oo, hayaan kayo. Bibigyan kayo ng freedom. Si Master Junior, nang umupo ang inyong Master Junior at nakurunahan, ay binigyan din ang mga membro sa PBMA ng kalayaan. Kalayaan kung kayo'y magpakasama, kalayaan kung kayo'y mutalikod sa PBMA, kalayaan kung mayroon na kayong panibagong mga master. Binigyan kayo ng kalayaan dahil si Master Junior is very kind. But, you have promises in the association. Kung hindi ninyo mahal si Master Junior, inyo na lang isipon sana ang PBMA Incorporated na iyon inyo gisumpaan, na inyong sinasamahan sa kahirapan, kalungkutan, at kaginhawaan ay magsama-sama ta ninyo. Pero anong nangyari? Doon na kayo sa ibang mga grupo na ito'y tinatawag ni Dr. YouTuber failure. Okay? Ang PBMA daw ay nagtuturo ng disiplina. It's true? Disiplina ngayon. Dahil ang mundo, new world, new generation, new technology, new attitude, new na mga gawain, new na mga kaisipan na sumusubra na, lumalabis. Kung ang mga sakit ngayon sa ating katawan ay deadly, mga cancerous, ganon din ang ugali ng tao ngayon, cancerous. Deadly ang mga ugali ng tao ngayon. Tingnan mo na lang ang mundo. Maraming mga magnanakaw at korupsyon. And these are called the deadly cancer of the world. Nakita ninyo? So, sabi ni Dr. YouTuber, kaya nandito ang PBMA, aming gitatag sa mundo, sa material world, para ang mga membro na makapasok ay madisiplina at maturuan sila ng mga kabutihan at kabaitan at kaligtasan. At mayroon silang mga common sense ngayon kung ano ang nangyari sa ating paligid, sa ating personal life, sa ating PBMA Incorporated, at sa buhay ng Pilipinas, at sa buhay ng mundo. We want the members to have common sense, to do balance what is right and what is wrong. Ito ang mga dahilan, nandito kami sa inyo
nag-reach out pa rin sa inyo, nagbahagi ng mga mensahe. Dahil puro kayo ngayon mga failure. Puro kayo ngayon ay may mga deadly na mga sakit sa inyong mga kaisipan at mga bunganga at sa inyong mga puso at sa inyong mga ginagawa. So, you have to know why you are here in the PBMA. Okay? So, the PBMA is not just teaching the PBMA members, but worldwide. We teach everybody. Religious people, Christian people, no association or with association. Maitim, maputi, ma-Asian, masingkit, mapangit ang ugali, or mabait na tao. Tinuturuan ito dito sa ating association because PBMA Incorporated is universal. Nagtuturo ito ng universal para sa inyong mga kaligtasan. Okay? So, sabi ni Dr. Yuge, kailangan sundin ninyo ang nasa bylaws. Huwag ninyong baguhin at huwag ninyong anuhin ang mga sistema sa PBMA dahil pag once na ang inyong Master Junior na ang magpili ng kanyang mga tauhan, that is called the judgment time. So, kung sabi ni Dr. Yuge, kung ang inyong Master Junior na ang magpili, pilian na ang mga membro sa PBMA, imagine, that shows, that represent judgment. Okay. Totoo ba na kahit hindi natin nakita, marami na nga yun ang umiinom ng alak? Bakit hindi tayo dapat magkumpiyansa kung mayroon tayong makitang batang marumi? Hindi tayo sigurado sa tao, kaya dapat magbantay tayo. Bakit? Yes, ngayon around the world, maraming mga membro sa PBMA. Masabi natin, yes, members. Pero, hindi ninyo alam, nagiinom yan ng alak. Ito ang sinasabi ni Divine Master, maraming mga membro, especially mga chapter officials, naglalasing, nag-iinom, naggamit ng mga bawal na gamot. It's not just the chapter official, but also the members in the association. Marami ng mga kalukuhang ginagawa. Yes, hindi natin nakikita ang kanilang mga ginagawa, pero nakikita man ang spiritual division. Okay? Bakit magbantay daw tayo? Sabihin ko ito sa inyo dahil hindi pa kami pinayagan na makahiram, ngunit hindi kami lumabag nito dahil ang sumusunod kung ano ang gusto nila. Makipag-usap lang ako kung meron pagkakataon, kung sabihin ko sa inyo ang aking buhay, baka hindi kayo makakayang pakinggan, luluha talaga kayo. Kahit hindi kayo nakikita, marami na ngayon ang nagbibigay ng alak. Halos lahat sa inyong kapaligiran ay hindi na naniwala kay Bubong. So, sabi ni Divine Master na sa ngayon na ang inyong Master Junior very young, yung time na yon teenagers, so hindi pa talaga daw sila nakagamit ng kanyang material body noon dahil bata pa nga eh. Itong sinasabi ko sa inyo. Yung mga sinasabi ninyong mga susunod sa PBMA na mga sunod na mga pagbata pa na, hindi pa na mapasukan ng katawan ng mga spiritual division, hindi pa na nila magamit. That's why you have to wait the right time. Oo. Kasi kailangan ng mga spiritual division yung tamang-tamang katawan, yung katawan na mahaom ang kanilang yung ilahang espiritu. Kaya ang sabi ni Dr. Yuge, huwag kayong magmamadali. Dahil marami ngayon magpatuo-tuo nga nandoon si Master
Unya, tingnan ninyo ang katawan hindi pa kayang gamitin. Hindi pa muhaom ang lawas ng mga espirituhanon. Mabungkag baya mo? Tapos sabihin ninyo nga, pinasukan kayo ng mga espirituhanon. Are you holy? Are you good attitude? Is your heart is clean? Your mind is clean? Are that holy? Banal ba kayo nga pasukan ng mga espirituhanon? No? Hindi man mapasok ang mga espirituhanon. Nandiyan lang yan sa inyong tagiliran. Pero kung ang inyong mga sinasabi ay pang Diyos, mga kabutihan, nandiyan ang mga espirituhanon at ang Panginoon sa inyo gumagabay. Pero kung ang tao nga magpaniwala o niya magpatuo-tuo niya, magmura-mura, maraming mga hindi mabuting sinasabi at iniisip, hindi yan espirituhanon ang nipasok. Uy, si Satanas, oo, mayroon nga ako narinig na first 13 daw yun noon ni Divine Master. Unya, nagpatuo-tuo na nipasok daw si Divine Master sa kanya. Pero ano ang ginagawa niya, guys? Nampatay ng tao. Para siyang assassin siya noon unang panahon. Patyo niyang tao, ripon niya ang mga babae, tapos nagpatuto siya, nupasok daw sa iya si Divine. Hala, yan pala ang turo ni Divine na magpatay ng tao. Hala, yun pala mang-rape ng mga tao. Yun pala ang mga utos ni Divine. Actually, hindi yun si Divine. Satanas yun. Demonyo yun. Marami dyan. Oo. Kaya sabi ni Divine Master na, alam ninyo, masakit sa puso pag hindi kayo makinig ng mga mensahe. It's true. Nasasaktan nga ako isang araw nang sinabi ng ate ko na ang tatay ko hindi makinig ng ako lecture. Oo, ako pamangkin, hindi makinig. Metos, pakinggan. Kaya siya. Ang mga mensahe. Jesus, Ginoo ko, guys. Mga membro ito. Alam ninyo, sarili ko pamilya, hindi man makinig sa akin. Oo, sakit ako dughan paminsan ngayong magpaabot ako sa ilahan ng mga kabutihan, magparating ako sa kanila ng mga mensahe ni Divine, tapos hindi nila ako pakinggan. Masakit pala sa puso. Masakit. Oo. Tapos kung disiplinahon nimo, katawan ra ka, disiplinahon nimo, sabihin ra ka ng ganito, sakit sa puso everybody. Kaya I realize na kung hindi ako pakinggan ng akong pamilya, hindi ako pakinggan ng mga taong malapit sa aking puso, okay lang. Patuloy ako mag-enlighten sa mga tao dahil alam ko sa unahan ay mayroon pang nangailangan sa akin. So, the same with Divine Master. Kung hindi raw makinig ang mga tao sa PBMA, hindi rin sila maniwala kay Junior, edi patuloy pa rin ang buhay ng PBMA. Patuloy pa rin humihinga ang buhay ng PBMA dahil sa unahan ay marami pang mga non-members na nangailangan ng tulong, nangailangan ng enlightenment. Ganun ang ating buhay. Kung hindi makinig ato bana, ato anak, sa ato istorya about sa mga mensahe ni Divine, it's okay. Move forward. Hindi na lang natin i-heart. Hindi na lang natin ikakonsumis yun kung hindi sila makinig. Total, kanya-kanya ang kaligtasan. They are so blessed that there is a missionary near to their heart. They're so blessed that there is a missionary na nandyan pinadala sa kanilang buhay, pero hindi pa rin sila makinig, tawanan lang, kutsaan, bulihon. So, the same with my family. They are so blessed na nabigyan ako ng mission dito ni Divine Master o ni Master SD na magpaliwanag itong mga mensahe na hindi ko nga alam. I was born 1980 and I don't know this message and I don't know how to understand and I don't know how to give example, elaboration, explanation. I don't know because I am not a serious missionary noon. But for me, I realized that I am blessed because
The spiritual divisionist guided me on how to explain to the people so that they can understand. So the problem now, even your closest friend, closest family, and closest people in your heart, they don't listen. But it's okay. Life move on. My life will be move on because I look forward, ahead, na tinitingnan ko sa unahan. Sa aking paglalakbay ay mayroong nangailangan pa sa akin. Mayroong pang gusto makarinig dahil sila'y uhaw sa mga mensahe. So yun ang aking bigyan ng panahon at oras. Ganun si Divine. Sabi niya, well, hindi man makinig. Ito mga membro, ito ako mga malapit sa puso ko, ito mga tao, hindi man nagrespeto kay Junior. We will continue to move forward. And keep moving forward. Yun, bisan magdugo imong dughan, masakit imong dughan, hala. Go on. Continue. Ito ang sabi ni Divine Master. Kahit kayo'y nakita marami ngayon nagbigay ng alak, halos lahat ng kapaligiran na hindi na naniwala kay Junior. Yes, hindi naman talaga kayo naniwala kay Junior. Totoo. Ano ang nangyari sa PBMA? Ano ang nangyari sa bansang Pilipinas? Kaya nga sinabi ni Divine, noon ang inyong makikita is about the life of PBMA. But now, there is a show in our Philippines, in our government, that you can put yung pagbasihan. Mayroon kayong mapagkumparahan the life of PBMA and the life of the Philippine government. So, sabi ni Divine Master na tingnan mo, darating ang panahon sa ating association na maraming mga membro naglalasing, naggamit ng bawal na gamot, at mga taong gumamit ng pangalan ng PBMA at gamitin ang pangalan ni Master Junior pangurap. Ganon din sa bansang Pilipinas ngayon. You see that? Ang mga tao ngayon, nabantayan ko, mahilig punas-punas ng mga kamalian. Yung mga kamalian nila, ipupunas nila sa presidente dahil ang presidente daw ang kurap. Saan ba ang kurap? Nandyan sa inyo ang mga barangay officialis, mayor, senador, congressman, inyo ang mga taong nagtatrabaho ng mga proyekto. Nandyan man ang mga kurap everybody. Ang presidente, igo lang na nga musignature ng amount para sa inyong lugar. Pero ang mga kurap na nandyan sa bababa, ang mga buadya, yun ang isipin ninyo. So, the same din yan sa ating association. Ang ating Master Junior noon, pinagbintangan na nagkurap daw, pinagbintangan na drug addict daw. So, the same story repeat itself. So, ngayon, dahil si Divine ang nagsasabi, sa buhay ng PBMA, susubukan kayo kung paano kayo makapagbalanse at makapag-common sense. Sa buhay ng Pilipinas, susubukan din kayo kung papanig ba kayo sa bad or good. This is judgment time. Which one you want? Sa daang liwanag or kabutihan or sa daang masikip na makipot na walang katulad or mga daan na walang mga liwanag. Gusto ba na ninyo? Okay. Kaya we are here, everybody. So, sabi ni Divine, tingnan ninyo ang inyong mga kapaligiran. Magbantay kayo. Huwag kayong magpa-blind-blind. Huwag kayong magpa-piling inosente. Kailangan mga smarty ang inyong mga ulo. Mag-observe, magkumpara, magtingin, magbalansi. Huwag kayong magtingin ng lahat ng mga paninira. Don't be blind for one situation. You have to be open up the other side also and see what's going on before you say yourself that, okay, I stick with this side. Okay, patingnan ninyo ang kabutihan. Kabutihan may tinuturo sa PBMA. Di yun ang inyuhang i-goal and i-purpose na kabutihan din ang inyong mapipitas sa bandang huli. Okay?
Sinusuri ko ito dahil lagi ako doon sa White House. Hindi ninyo ako makilala dahil isa lang akong bata sa inyong paningin, sabi ni Divine. Tingnan ninyo si Junior noon. Hindi talaga ninyo gina-honor. Manghiram ako minsan ng inyong nakita isang maruming bata at walang sapatos at kuminsan nga doon ako matulog sa admin kapag mayroong programa. Look at this. Sabi ni Divine, God is a spirit. He can be a homeless. He can be a fisherman. He can be a carpenter. He can be a teacher. He can be a president of the United States of the in the entire world. Sabi ni Divine, pwede rin siya magiging presidente ng Pilipinas because God is a spirit. Pero nandyan sa inyong mga mata na hindi talaga ninyo makikita o madiscover kung ano ang programa ng spirituality. It's true. Dahil kung puro lang ang inyong material ang inyong gipokus, hindi ninyo ginaunawa or bigyan ng ang spiritual side or sistema ng spiritual, hindi talaga ninyo guys, mapasol. Kasi sinabi ni Divine, huwag kayong magkumpiyansa. Kasi yung mga kaharap ninyo, katabi ninyo, yung mga nilalait ninyo, hindi ninyo alam. Ako iyon. Itong sabi ni Divine. Tingnan mo daw, noong unang panahon, nigamit siya sa ni Miguel Malvar. Gumamit siya kang si Dr. Yush Tubar, nigamit kang Douglas MacArthur. See? Sino pa dong sino yun? Si Baltas, si Miguel Malvar? Ginamit daw niya yun. Marami silang mga ginagamit. Si Lapu-Lapu, ginamit ni Lolo Adriano. Tapos si Andres Bonifacio, ginamit ni Captain Capuljuri. Oo, sa history ng Pilipinas, kilala natin si Rizal, si Captain Capuljuri, si Miguel Malvar. Sabi ni Divine, yung mga katawan nila, ginamit iyon namin kaya hindi ninyo alam kung sino ang inyong mga kinaharap. Sabi ni Divine Master, si Junior, pwede magiging presidente ng Pilipinas. Makikita ninyo yan sa takdang panahon. Nothing is impossible to God. Yan ang sabi ni Divine Master. At siya ang magdadala ng pangalang Bagong Pilipinas or Bagong Lupa. Nakita ninyo? So, hindi talaga ninyo pwedeng laiton ang isang tao. Dahil kung magsabi kayo ngayon na I believe Divine Master, I love Divine Master, pero hindi ninyo pinaniwalaan ang kanyang mensahe. So, what for? Diba useless? Useless, walang kabuluhan, everybody. Kaya sabi ni Divine, Sus, pwede ako magiging bata na walang chinilas at tingnan homeless. Pwede ako magiging matanda. Pwede ako magiging, Pwede ako magiging tindero. Pwede akong tripulante. Pwede ako magiging laborer. Hindi ninyo makilala ang Diyos, everybody. Dahil marami siyang mga mukha na sa atin. Lipat-lipat. Yung nga, lipat-lipat ang mundo ngayon. Okay? Alright. Okay lang. Hindi natin masiguro ang tao. Kahit kayo nga, kailangan pang hilutin upang hindi mapilay. Sabi ni Divine, okay lang. Dahil, mga tao talaga ngayon ay hindi naman talaga nakakita ng spirituality. Puro naman talaga material ang kanyang nakita. So, kailangan daw ng mga espirituhano na hilutin upang hindi mapilay. Yeah. Kailangan hilutin. Meaning, kailangan talaga kayo gairan. Kailangan kayong bahagian ng mensahe. Kailangan kayo disiplinahon. That's represent hilutin. Hilutin ang inyong mga puso at kaisipan para hindi kayo mapilay. Hindi kayo maligaw ng landas.
Okay? Oh, mayroon akong maggawa sa inyo sa pamagitan ng aking mga daliri, mabilang kung ilang bisis ako nagdarasal. Bilangin ko kung ilang minuto na kayo'y nahuli sa tugtog ng kampana. Kung magdasal kayo, kailangan taos puso ang panalangin upang kayo'y marinig ko. Ayon sa aking nalalaman na binabantayan ko, maaari bang huwag inilagay sa gitna ng bangko ang kanilang sasakyang motor dahil nahirapan akong dumaan. Opo, Master. So, sabi ni Divine na, mabibilang daw sa kanyang mga daliri. Kung ilang bisis siya nagdarasal. Bilangin ko kung ilang minuto na kayo nahuli. So, mabilang man daw niya. Alam ni Divine kung ilang bisis daw tayo nahuli sa ating pagdarasal. Oo, yung pagtugtog daw ng ting, alas 6, alas 2:30, alas 2:30 ng umaga, morning. Sabi niya, mabibilang ko yun. Alam ko ilang bisis kayo na sablay, ilang bisis kayo na absent, ilang bisis kayo na huli. Okay? So, kailangan talaga na magdarasal na taos puso. Yung tinuro ko sa inyo na ang inyong mga kanang kamay ay dito sa inyong dibdib kung kayo'y magro-rosaryo. Pero actually, marami akong naobserbaran ngayon. Sabi ko siguro hindi ito nakinig ng akong mga mensahe. Kasi makikita ko man na kahit nandiyon kami sa publiko, mga anak man na. Yung mga kakilala ko na nandiyon kami sa publiko, mangtaas pa rin ilahang mga kamay na sa discussion ni Divine dito. Pag nandyan kayo sa publiko, dito na lang sa dibdib, sa ulo na lang ang 9 mysteries, tapos huwag magpahalata. Pero na-obserbaran ko, nung may mga tao ako ngayong nakikita, sabi ko, hindi ito nakinig ng akong lecture. You see, makilala ko talaga. Ito ang sinasabi ni Divine. Ang mga malapit ay hindi makinig. Pero ang mga malayo ay nakikinig. Nanuan? Nahuhuli, nangunguna, nahuhuli. Ang nahuli, nangunguna. Disim din yan sa ating association. Ang ating association ay nandyan sa San Jose Dinagat. Napaligiran ng mga tao sa PBMA. Sus, kaya ang mga ugali, kaya wala man magreforma. Uy, ang mga ugali, mga palaaway man. Uy, ang mga ugali, kay mga negative man. Uy, ang mga sinasabi ngayon ay puro man ng sundot sa gobyerno. So, ito ang sabi ni Divine, nandiyan na kayo, malapit na sana kayo. Nandito na kayo sa kaharian. Nandiyan na kayo, halos mahipo na ninyo kami. Pero bakit nagiging malayo pa rin kayo sa amin? Bakit nang doong mga nasa malayong lugar ay yun ang malapit sa aming mga puso? Dahil sila'y nakikinig. Pero kayo na nandito kayo sa banal na lupa, nandyan kayo nagserbisyo sa amo higaan, pero pangit pa rin ang inyong mga batasan. So, sino ngayon ang nalalayo? Kay malapit na sana, naging malayo pa rin. The same din yan sa mga kilala ko. Malapit na sana sila sa akin na nakaano dito ng mga mensahe na makarinig sala sila sa mensahe, pero dahil mitos lang naman ako, isa lang naman ako misyonarya, ngaway lahot, hindi sila nakinig na ako mensahe. Na kung tutuusin, kang Divine Master and Master man ito message, hindi man ito akin. I am just only a representative. I am just only the spokesperson in here. But they don't listen because yung sinasabi, ang malapit, naging malayo. Ang malayo, naging malapit. Kayo na malayo sa akin, 17,000 away from America. You are in the Philippines right now. We are so far away from each other. But you listen the message. Yun sinasabing, kahit malayo ako, pero malapit kayo sa aking puso. Dahil kayo'y patuloy na kinig. Pero yung mga malapit sa inyong mga puso ngayon, sa Tagiliran, sa San Jose Dinagat,
Sa higa ni Master Junior, kahit nandiyan pa yan, pero mga ugali, pangit, malayo pa rin sila sa puso ng spiritual division. You see? Okay. So, sabi ni Divine, maniwala ba kayo na mayroong ginto doon sa prayer room? Isang gabi, nakita kong binuksan nila ang prayer room dahil mayroon daw itong ginto na itinatago. Hindi ito totoo. Bakit hindi ko malalaman kapag mayroong kayamanan dyan? Makita ko sana ito dahil ako ang tagabantay. Meron nga silid dyan, ngunit hindi mga ginto ang nakalagay doon. So, noon ng panahon, may mga membrong nagpapaniwala, may mga membrong nitangka na binuksan talaga nila ang prayer room dahil sabi nila mayroon daw ginto doon. So, kibali, mura ni siya o pinasok nila ang prayer room gabi. Binuksan nila doon, murang mga tulisan ng mga membro kay nag-curious sila nga naaday gold sa prayer room. Sabi ni Divine, no? Bakit mayroong gold doon? Ako nga na ako'y nagbantay, siya daw ang nagbantay. Hindi man daw siya nakikita. Alam ninyo, mayroon ng mga gold yan. Yung sa Baliti, maraming gold yan sa Dinagat. Pero kung ikaw, puso mo ay dautan, kung ang utak mo ay basura, kung marami kang mga karumal-dumal na ginagawa, ay mong ugali pangit, ang imuhang mga ginagawa hindi loyal, sincere, honest, at marami kang putik sa iyong pagkatao, hindi ka mampapakitaon og mga ginto ni Divine Master Diaz Dinagat. Yan ang klaro, everybody. Hindi ipakita ng mga espiritu haron ang mga kayamanan, mga diamante, mga gold, mga mga silver, sa mga kayamanan diya sa Dinagat, hindi yan ipapakita hanggang nandyan pa ang mga masamang tao sa Dinagat. Lahat yan ay naka-covered pa ng mga spiritual division. Okay? Ganoon din ang mga sinabi ni Divine Master na mga kayamanan ng PBMA na para sa mga tao sa PBMA. Sa ngayon, hindi man yan ibigay kung hindi kayo nanindigan. Hindi yan ibigay kung hindi kayo nagreforma at nag-ayos at nagdisiplina sa inyong mga pagkatao at sa inyong mga dangal. Hindi yan ibuhos or ibigay ng mga espirituhanon dahil lahat tayo ngayon is under observation. And we are in a judgment na obserbahan tayo ng mga spiritual division. Kung mupanig ka sa bad or manindigan ka sa good. Munindigan ka sa PBMA or manindigan kayo sa mga nangyari ngayon sa mundo ng puro mga masama ang mga pinakita ngayon ng mga kapwa-tao. Yun, giobserbaran pa kamo, everybody. We are under watch by our Divine Master and Master Junior kung tunay ba talaga tayo na mga membro sa PBMA. Don't think that you are holding a red ring missionary. No! Na ikaw na tao ni Master Junior, na ikaw na ang chosen, na ikaw na ang pinili, huwag kang mag-isip-isip yan because right now, we are under observation ng mga spiritual division. Yun ang totoo. Ayaw mo kumpiyansa. Oo, kahit sabihin pa na naghawak kayo ng pulang singsing ni Master Junior, ay sos, ayaw mo kumpiyansa. Kay, gipilian pa mo karon kung unsa na inyong mga batasan, unya na ang sa inyong mga dughan, ang sa inyong mga utakan. Asa mo, bad or good? Kaya, magkumpiyansa. Kay baka ang mga tao nga walay singsing na naniniwala sa Panginoon, yun pa ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Baka kayo nga nagsingsing, hindi kayo makapasok. Kasi ang sabi ni Divine, swerte kayo. Blessed kayo, mga membro sa PBMA, dahil malapit kayo sa puso ng Panginoon. Pero paano magiging malapit? Malapit na nga, pero ang mga kaugalian ay hindi man mabuti, hindi man nagreforma.
anong nangyari? Malayo sa puso ng Panginoon. So yung mga non-members na wala yung mga sing-sing na hindi nila kilala ang PBMA, na naniwala sila sa Diyos, nugalang, na-acknowledge sa Diyos, iyon ang totoong mga malapit sa Diyos. Kaya kayo nga na sana ang mga malapit pero naging malayo. Oh. So yun ang mga katotohanan ngayon. Okay? So, tingnan mo, noong unang panahon, maraming mga scumbag na maghanap-hanap ng mga ginto-ginto, mga kayamanan na pati prayerong gilungkab. Ay, ginawa ko, mga kawatan. Okay, totoo, mga kawatan ngayon sa Pilipinas, marami. Oo. Oh, alright. Mabuti ba yung ginawa ng iba na nagsasabing ang PBMA ay isang kulto? Galing ito sa mga taong hindi naniwala na mayroong Diyos. Sasagutin ito ng aming abogado. Mga loko-loko sila. Ginawa lang nilang bastusin ang ating samahan. Dahil wala silang nagawa upang paghihiwalay-hiwalayan tayo. Walang ibang maiwan pagdating ng panahon. Mawawala ang lahat nilang sinasabi dahil ang kanilang mga batas ay pawang kasinungalingan lamang. Okay? So, lahat kayo nakatikim ng mga pangutya ng mga tao na sabihin kayo na kulto, no? Kulto. Sabi ni Divine, yung tao na yun na nagsasalita sa inyo, ginalait kayo na kulto, yun daw ang taong walang paniniwala sa Diyos. Klaro? So, yung mga taong maglait sa inyo, sabihin ka mo nga, mga kulto, mga dautan, mga demonyo, nasira ng bait, sabihin ba kayo ng mga ganito, mga panglalait ba? Yung mga tao na yun is a represent that they don't God. They don't have God in their heart. Wala silang Panginoon sa puso nila, guys. Kaya sabi ni Divine na, yes, noon, nagkaroon tayo ng abogado para pagprotekta sa inyo. Kaya ito mga luko-luko, ang kanilang ginagawa ay ang pagbabastos lamang sa ating samahan. And it's true. What happening the life of PBMA, the same that is happening right now in the Philippines. Maraming mga bastos, maraming mga tao na walang disiplina at walang galang sa Diyos, walang takot sa batas ng Diyos. Nagpaswabi na lang sila sa kanilang mga kaugaliang mga masama at mga pangmaterial na mga naramdaman. Alam ninyo, lahat tayo mamamatay. Magiging abog or alikabok din tayo. Yung mga emotion ninyo ngayon, na magalit kayo sa presidente, magalit kayo, lahat na inyong ginaano ang presidente ngayon, yung mga pinagalitan ninyo, your emotion is not acceptable in heaven. Dahil ikaw ay magiging abog at alikabok ka rin. Baka sabihin ninyo doon pagdating sa kaharian ng Diyos na, Divine, wala maguguniwala anak niya, kinaniwala magugong nga dautan na siya, naniwala gyud ko nga corruption na siya. Is that, you think that your emotion, your reason out, accepted na doon sa langit? No! No, wala na yun. Magagalit kayo ngayon dahil ginabuking na ang Pilipinas na maraming mga kawatan sa mga flood control. Magagalit kayo ngayon. Tapos magagalit kayo ngayon dahil yung mga negosyo ninyo nabubuking na nag-abuso, nang-scam kayo sa mga tao, nagpahirap kayo sa Pilipinas. Nagagalit kayo ngayon. Sample pa na everybody. Sampol pa na diri sa kalibutan sa material world. How much more kung ang Diyos na ang parusa sa inyo? Testing pagani na nagihalungkat ang mga magnanakaw, mga manluloko, mga didli na mga ginagawa, mga karumal-dumal. Testing pa na yan. That's just a trials here in material world. Dahil mayroon pa kayong haharapin na malaking cross.
na hindi na kayo doong patawarin. Yun ang katotohanan. So kung ngayon, kung mayroong mga panghalungkat sa nangyari sa buhay ng Pilipinas, that is called paglilinis. That is called pagdisiplina. That is called na mga gawaing kabutihan para maging tularan ang bansang Pilipinas. But ayaw ninyo musuporta, ayaw ninyo, puro kayo ni sungag. Remember, sa malaking cross ay wala ng konsiderasyon. Trials ra mo diri sa Panginoon. Sa material world, kung mayroong paglilitis, mayroong mangyari, mayroon din sa malaking cross. Okay? That's why I'm always telling you, before you see something, before you do something, balansihan ninyo ang buhay na nangyari ngayon sa ating association at ang buhay ng Pilipinas. Kasi lagi sinasabi ni Divine Master, if you are a true member of this association, you have to respect the law of government. Klaro? Kasi the law of government is the law of God. Mayroon lang dyan mga binago ng mga batas ng mga tao. Dahil sila daw ay nagpaka-Diyos-Diyos din. Sila din ang gustong maghari-harian. Naunawaan ninyo? Okay. So, sabi ni Divine na, totoo, ang buhay nato asosasyon, maraming mga kontrabida, maraming gustong bubuwag sa ato asosasyon. Oo, totoo yan. Maraming yung nainggit. Kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, anong gagawin ng mga inggitera? Di ba pabagsakin ka? Di ba siraan ka? Kung ikaw ay magawa ng kabutihan, even in your personal life, paggawa kayo ng kabutihan, magawa kayo ng mga achievements or accomplishment, ang mga naiinggit, mga inggitero, bagsakon ka. Sa buhay ng PBMA, ang atong Divine Master ay gumawa ng kabutihan, kabaitan sa mga membro sa ating asosasyon. Di ba siniraan sila? Gibagsak, sinabihang kulto, sinabing mga demonyo. Kung ikay gagawa ng kabutihan, babagsakin ka talaga. The same din sa buhay ng Pilipinas. Kung ikay presidente, gagawa ka ng kabutihan, lahat ng mga tao sa iyong paligid ay mga kontrabido dahil sila'y naiinggit. At ito yung mga tao na ito ay walang mga disiplina. So kayo man ang audience, membro around the world. Mga tao kayo ang nag-watch, nag-audience. So saan kayo? Bad or good? Nandito kayo sa PBMA, nakapasok kayo, tinuruan kayo ng kabutihan. So saan kayo papanig? Bad or good? Dahil kayo ang nag-audience ngayon sa buhay ng Pilipinas at sa buhay ng PBMA. Kayo ang maghukom kung ano ang inyong naramdaman. But if you want to be sided with bad, it's up to you. You can go to hell. Okay? Okay. But remember, your emotion is not allowed in heaven. It's not acceptable. Okay? Alright. So, baka makalimutan mo ang ating master kapag dumating na dito ang taong may butas ang mga kamay at ito'y nagpakukunwari na siya ay Kristo. Tingnan ninyo. Hi, Daddy. Marami yung master nagtatago noon. Hindi ninyo makita. Hindi ninyo mahalubilo. Nagtatago. Tapos maraming nagpaka-master na. Anong nangyari sa inyo? Nadala kayo. Nahila kayo. So how much more pagdarating ng panahon na may magpapakita sa inyo na siya daw si Kristo. May balbas, may pako sa kamay, may butas sa kanyang palad, at siya'y mag-perform na makapaggaling siya ng mga pasyente at mga masakitin. So baka kalimutan na ninyo ang PBMA. Baka talikuran na ninyo, baka nandun na kayo, magaluhod-luhod na kayo. Samba-samba na kayo doon. Itong sabi ni Divine, ha?
Oh, ito'y nagsasabi, narito na ang inyong hinihintay. Sus! Punta daw na siya sa San Jose Dinagat at magsabi, ito na ang inyong Diyos. Tingnan ninyo ang akong palad, may pako. Sabi ni Divine. Ang taong hindi magdarasal ay lumuhod talaga dahil kamukha ito kay Jesus. So, ang mga membro daw, o mga tao na hindi magdarasal ay muluhod talaga ito sila. Kay maniwala man agad na yun na raw si Jesus Christ. Oh, so you see? Hindi pa na ninyo na-meet ng tao na yun. Iba pa ang mga master na-encounter ninyo pero isang idlap lang. Wala na kayo sa PBM eh. Siyang idlap lang. Nandun na kayo sa ibang mga grupo. How much more na ito makita ninyo pagdating sa panahon na may pako sa kanyang kamay? So, sabi ni Divine Master, hindi pa ninyo ito nakita kung gaano kalaki ang butas sa kanyang kamay. Sinadya niya ito upang kayo'y mapaniwala. Wow! Magpapakita talaga dito siya na may butas sa kanyang kamay, guys. And then, agad ang inyong ego at makalimutan na ninyo ang inyong Divine Master. Klaro. Tingnan no? Totoo. Pero mga membro sa PBMA ngayon, sus! Naniwala kayo agad. Inyo na sinasamba, giludhan ninyo, tuo na mo, pag mo yun na, tanggalan na, tuo dahin ka mo. Ay na mo, brosaryo, anak, tuo, niwala. Sunugan na, sunod. Tapos, meron na po iba, magsabi na, si Divine Master, nandun sa kanila, si Master, nandun na kayo. Sus! Sabi ni Divine, trials pa na sa inyo ha, testing pa na. How much more? Kung makita na ninyo itong tao na ito sa inyong harapan na may butas sa kanyang palad, siguro lahat na kayo ay mawawala dito sa ating asosasyon. Kaya magbantay. Kaya makinig sa mga mensahe para kung darating man ito, mubagting sa inyong mga utakan na ito'y mga panlinlang lamang. Ito'y mga patuo-tuo lamang. Dahil kung hindi kayo makinig ng mga mensahe ngayon, simula pa ako'y nagbabasa, walay mubagting sa inyong mga utakan. Hindi mo function ang inyong common sense, kaya nandyan lang kayo sa mga blindsided. Nandyan kayo sa mga darkness, sa mga fake news. Nandyan kayo sa mga gipapaniwala sa inyo dito sa social media dahil hindi kayo nakinig ng mga mensahe. Pero once na makinig kayo, ang inyong mga common sense ay mubagting. Mag-function iyan, everybody. The more kung kayo'y manghingi ng guidance. Okay? At kayo'y madasalin. So, tingnan ninyo. Sabi ni Divine, sus! Kung darating ito, agad kayo magsipuntahan doon sa kanya at luluhod kayo. Kailan kaya ito mangyari? Mayroon pang utos kay Junior. Pagkatapos nito, saka pa ito mangyari upang ipaalam ko ito sa inyo. Ang misyon sa taong ito, sabi niya ay mupasok sa inyong mga kabahayan. Papasok siya sa mga bahay na walang depensa. Titigan niya ito at ipataas ang kanyang mga kamay upang makita niyo ang kanyang mga kamay na may butas. Kaya nga, makikita nito ay mabihag. Tulungan mo siya dahil ang inyong kaluluwa ay masakit sa kanya. Kaya papasukin mo siya. Tungkol naman sa inyong mga depensa, kumplito kayo. Diba nito? Huwag titigan upang hindi ka mabihag. Ang kanyang mukha, pariho talaga kay Jesus. Okay. So sabi ni Divine Master na itong tao na ito, pag once na nandyan sa inyong, punta daw na siya sa inyong mga bahay. Tapos, makita daw niya yung mga bahay ninyo na walay depensa. Once na makita niya nga walay depensa, anaon iyang daliri o iyang kamay. Sabi niya, ako ito, si Jesus Christ. Maniwala kayo.
Sus, kaya wa man mo'y dipinsa. Inyong mga balay, wa man ninyo ginalagyan. Inyong mga pintuan. Oh, wa pud mo rosaryo. Sabi ni Divine, nandoon na. Nandoon na kayo. So, ang inyong Master Junior ay mayroon para siyang ginagawa. Busy pa talaga ang inyong Master Junior sa pagkakaroon. Dahilan na nawala si Master Junior in material side because he's so very busy. You don't know how busy he is right now. Kaliwa kanan ang trabaho ng inyong Master Junior. Kung naglilinis ang ating Master Junior ng PBME, ay naglilinis din siya ng ato bansang Pilipinas. Ito ang sabi ni Divine Master. Okay? So, pag tapos na naman ang mga ginagawa ni Master Junior, mulitaw daw itong tao na ito. Okay. And then, sabi niya na, mabihag kayo. Sabi niya, tulungan ninyo ang inyong mga sarili na hindi kayo maakit ng tao na ito. Magdipinsa kayo. Oo, totoo, no? Kaya nga, no, hindi talaga tayo magkumpiyansa. Kahit ama pa natin yan, anak pa natin yan, kapatid, silingan, kakilala, friends, kasister, hindi tayo magkumpiyansa, everybody. Kasi pwede na sila gamitin ni Satanas na asaron tayo, pagalitin tayo, paiyakin tayo, pahayblarin tayo, at yung palungkutin tayo na ma-discourage sa PBME. Kahit sarili mo pa yan na dugo. Kaya hindi tayo magkumpiyansa. Mangdipinsa ta. Bisan ato para igsuulog amahan ug anak. Pangdipinsa ka mo. Kay kung wa gyud tay dipinsa, sos unayon ratanan ato mga sariling dugo. Unayon ratanan ato mga sariling kapwa, sister and brother. But actually, they are being used by devils. Kasi kasiyahan ni Satanas na tayo'y mag-iyak-iyak. Kasiyahan ni Satanas na tayo'y maasar, mainis, at kasiyahan ni Satanas na tayo ay nagiging emosyonada. Pero alam ninyo, if you know the right choice in life, even kahit kasiyahan pa yan ni Satanas, yuyawin na, prangkahin na, sultihin na, pitulan na. Ayaw itolerate ng ilahang mga ugaling hindi mga mabuti. Kung nakita mo ang isang misyonaryo na sobra na, lumalabis na, pitulan na, disiplinahan na. You have the right to discipline that because you are a missionary. All of you, the same, naghawak ng batas. All of you ay inutusan ni Divine Master, ni Master Junior nga mag-explain, linawagan ang mga taong nasa madilim na pag-iisip. So, kung makita niyo ang isang missionary ay lumalabis na, prangkahin na, sultihin na, masaktan man siya o hindi, what's the problem? As long as na naiparating mo ang katotohanan, na prangka mo ang mga tinuturo ni Divine Master at naisabi mo na, hey, what's up? You're too much. Your attitude is ugly. Masaktan man yan, magalit man sa iyo, who cares? As long as naano mo siya, nasultihan mo siya sa mga kabutihan na ginaturo ni Divine Master sa ato, sa PBME. Kay mahirap maswerte nga siya. Maswerte kung ang isang misyonaryo, inyong gipitol, inyong gidisiplina, inyong gikurektahan, mas magpasalamat sila kung iyo'y nakurektahan dahil hinihila pa sila ng espirituhanon, tinulungan pa sila na malinawagan. But some of you ay hindi mo tanggap ng koreksyon. Some of you ay inyong gi-heart. Some of you ay inyong giluom sa inyong mga dughan na mauna. Pero actually, ikaw, gihila ra ka sa espirituhanon. Wake up! Your attitude is too much. You have to listen. Your attitude is out of the boundary now.
So, magpasalamat kayo kung mayroong magdisiplina sa inyo, magkurekta sa inyo. Kay iyong tao na yun ang ginawang instrumento na para makareach out ang mga espirituhano na madisiplina kayo. Pero ang marami sa inyo, mag-consumption dayon, mag-emotional dayon, muni-muni na dayon, magkayagwad na dayon ang ginhawaan, kay mauna, daghan ng mga kaisipan, sabihin na mo, kay mataas, kay dato, tapos naghana kayo mga negativity. Pero kung isipin nyo in a righteous, actually, gibira ra mo sa espirituhanon. Gihila ra mo na, hoy, pagmata, hoy, nagsubra ka na. So, dapat pasalamatan ninyo. Huwag ninyong i-heart. Kaya ang mga emosyon, dili na madawat dito sa langit. Naunawaan ni Diyo. Sabi ni Divine, na itong tao na ito, titigan lang kayo para kayo mabihag. In your eyes. Woo! Titigan lang kayo. Wala na kayo. Naghiday-hiday na. Nahigugma na sa iya, ha? Ando na kayo. Sunod na kayo. Yun. Ganun man nangyari sa PBMA. May mga bagong master diha. Kasi inyong ginatitigan, nakipag-eye to eye kayo. Kayo yung nangakuha kayo. Plus, wala nagdarasal. Plus, wala dipinsa. So, yun. Goodbye. Wala na. Nandun na kayo sa ibang grupo. Alright. Ano ang mangyari sa mga taong nagpatuloy pa rin sa kanilang mga bisyo dito sa ating San Jose Dinagat at sa ating association? Naalala ba kayo? Nagpunta siya dito upang makita kung sino ang mga taong may disiplina. Ang lumalabag sa batas, yun ang hindi tunay na membro. At ang sumunod sa batas ang siyang totoong membro. Nakaramdam ba kayo ng takot? Magdasal kayo. Ito ang dapat ninyong gawin. Sumunod sa batas. Ito ang malaki ninyong puhunan pagdating sa nang hatulan. Stay where you are. Do not retreat. Okay. So, sa ating association, patuloy pa ang mga bisyo, no? Mga bisyoso na mga membro. During sa inyong pag-mission, nakalabag ka mo, no? May mga taong, mga malaking tao sa asosasyon nakalabag. During mission, gihaluan og mga pangluloko. Ang iba nagbisyo, ang iba nagdrugs, ang iba nang babayi, nangabit. Okay ra mo? Wala na ba talaga kayo takot sa batas ng Diyos? At sa inyong Divino Maestro, hindi ba ninyo siya na-feel na He is watching you? He is observing you. And Master Junior is recording you. So, hindi ba ninyo yan na-feel during sa inyong pag-mission na yun ang mga ginagawa ninyo? Ito atong pag-attend ng mga conference, meeting, mission natin ito, everybody. Ang atong pag-attend ng mga pagserbisyo natin ngaron, mga pagrosaryo, pagpakabait, mission ito! Ang atong hanggang paniwala kang Divine Master Junior at ang paghawak kamay natin sa PBMA hanggang ngayon, mission ito! Ang pag-serve ninyo diha sa Master Junior Shrine, mission na ninyo. Pero kung haluan ninyo ng mga ugaling hindi mabuti, katumbas lang yan na nagbibisyo kayo ng alak. Katumbas yan na naggamit kayo ng droga. Yung inyong mga kaugalian na hindi kayo magpadisiplina, and you are a missionaire. Katumbas iyan sa pagbibisyo. Ang inyong mga ginagawa ngayon na nagpupunta sa ibang mga grupo, ang katumbas yan ay pagbisyo. Dahil puro kabutihan, kabaitan ang gituro sa PBMA, pero bakit haluan natin ng mga kalukuhan? Ito nang sabi ni Divine, bakit haluan ninyo? Bakit haluan ninyo ng pag-alinlangan? Bakit haluan ninyo ng mga ugaling masama?
Na ginaturo man gyud ang kabutihan. Hindi ba nupasok? Hindi ba dito naramdaman? Sabi ni Divine na ang hindi daw musunod sa batas ng Diyos at batas ng PBMA ay hindi tunay na membro. So, kayuseless ng inyong pagsingsing. Kayuseless ng inyong pagsabi, PBMA ako. Pero ginahaluan ninyo ng kalukuhan at mga ugaling hindi mabuti. Ang mga membro daw na musunod sa batas ng PBMA, yun daw ang mga tauhan ng ating association. Oh, nakaramdam na ba kayo? Magdasal kayo palagi. Ang dapat ninyong gawin ay laging sumunod sa batas ng ating association. Okay? Ito ay malaki ninyong puhunan. Wow! Puhunan pala natin ito. Pag tayo'y sumunod sa batas ng Diyos, batas ng PBMA, at batas ng pamahalaan. Kasi ito ang nagpapakita that you are a true Filipino good citizen with a good moral character. Okay? So, kay yun man ang imong ipinakita, ito'y puhunan mo ito. Dangal mo ito. Imo ito reward sa langit na paghatol ay makikita ng Diyos kung ano ang inyong pagkatao. Kasi ang pagkatao talaga ang importante sa malaking cross. Okay? So sa PBMA, stay where you are. If you born PBMA, you will die PBMA. Meaning, naisilang ka, namulatan mo ang PBMA, so hanggang sa dulo ng walang hanggan. Wala nang mga additional na mga grupo na inyong salian. Kaya ngayon alam ninyo, mga membro karon hindi lang mga katuotoon, mga grupo-grupo ang ilang ginasalian diha. Nagsali-sali po na sila og mga grupo-grupo diha sa yung mga rebuilding na mga grupo dito sa sa ato bansang Pilipinas, mga na sila, mga membro. Mga membro lagi na, pero kaya nagsali-sali na sila diha. Oo, ng mga grupo-grupo. So, are you a real PBMA member? Nasabi ni Divine o ni Master Junior, stay where you are, do not retreat. See? Stay where you are. Ayaw mo kaluja. Ayaw ka mo pag sabi na I'm done, I'm finished. I don't want anymore. I don't want to become a member anymore. That's it. No, don't do that. Stay where you are. Even if the world is pulling apart, even the life of PBMA so chaos and so dramatic, and so many examination, stay where you are. Okay? Just stay where you are. Kung hindi na kayo nakaunawa sa bansang Pilipinas, stay where you are. Asikasuhin mo ang inyong hangdangal, ang imong pagkatao, ang imong ugali, yun ang imong ipokus. Kung ayaw mo makisawsaw sa buhay ng Pilipinas, just focus your kaligtasan. Okay? Simple. And then focus your commitment to the association. Focus your mission. Kung ano yung pinagawa sa iyo ng Diyos ngayon habang buhay pa kayo, make your life so beautiful and wonderful. At mayroon mga kabutihang mga na-record sa bawat tik-tak, tuk-tuk-tuk ng orasan. Kailangan nandoon ang inyong mga record para sa paghatol ng Diyos ay mayroon kayong makikitang mga puhunan na mga kabutihang gawa. Mga kabutihan, kabaitang mga ginagawa dito sa material world. Hindi kayo kung mga pikit na mga vlogger, hindi kayo kung mga pikit na mga patuo-tuo, hindi kayo mga membro sa PBMA na sumusuporta sa mga negativity, mga rebuildy tingnan. No! Kasi may hatulan ang lahat, everybody. Don't think that your life will be forever. No! So, kailangan mag-impok ng kabutihan,
Dahil ito ay inyong puhunan! Okay. So sabi ni Divine Master, bakit kailangan pa si Master ay nagdagdag ng bagong upuan panahon sa pagpatalutuntunan tayo dito sa admin? Gusto ko sanang mayroong dagdag na bagong mga upuan doon sa admin dahil kung minsan, kahit ako ay nakaupo, kukunin pa rin ito at ibibigay sa aking mga anak. Oh, kaya kung magkaroon tayo ng pera, dagdagan natin ng bag-o, para sa aking mga anak. Okay, so noong unang panahon, during meeting, sabi ni Divine o si Master, na nandoon na sila nakaupo. Kaya may lagi nakita lagi. So pag maabot na raw, darating na raw ang mga anak, kukunin daw yung upuan nila, ibigay daw sa mga anak. Isabi ni Divine, hala, kung makapira tayo, bilhan ninyo kami kasi kahit hindi ninyo kami nakikitang nakaupo, pero nandyan kami present. Ang inyo lang mga mata hindi makakita sa among material, sa among mga katawan dahil we are spirit. Once mag-alay kayo ng upuan sa kanila, that's it. Ibigay nyo na sa kanila sa spiritual division. Huwag nyo na yan ibigay pa sa mga non-members or members. No. O kagaya dito sa balay, we have our own chair para sa mga members and we have 9 seaters para sa mga espirituhanon. Hindi na talaga yan ginaupuan. What is given is given. Sa kanila lang yan. Oo. Ang amin dito, mayroon din kami. So, yun. Nakita ninyo? Na pag kanilang upuan, hindi nagalawin. Okay. Bakit kailangan magkaroon talaga tayo ng palatuntunan doon sa admin kahit minsan wala ang material na katawan ni Master? Sa araw ng Pasko, Christmas na next week, no? September. Kahit wala dito si Master Junior, kailangan magkaroon kayo ng palutuntunan. Nariyan ako, Divine Master. Yes, kahit wala ang atong Master Junior in material ay kayo mga chapter official diyan sa admin, o sa PBMA, maggawa kayo ng mga aktibidades na pagpa-entertain sa mga spiritual division kasi nandyan talaga sila. Lalo na sa Master Junior Israel, nandyan sila. During meeting, kailangan din na mayroon din kayong magkanta, mag-awit, magsayaw. Kaya nandyan ang mga spiritual division. Gusto ng mga spiritual division na mayroong entertainment. Okay? Okay. So, paano ang tao kapag mayayaman na tapos makalimutan na nito ang Diyos? Paano kaya kung kayo'y magiging mayaman na tapos makalimutan na ninyo ang Diyos? Walang panibagong buhay kung kayo'y lahat ay bigo. Totally vanish. Ang kailangan spiritual body. Ama ko, ako'y babalik sa iyong mga kamay. Wala na talagang halaga ang tao kapag pabayaan na ito ng Diyos. You are totally under in His power. Okay. So, anong mangyari daw? Paano na? Kung ang isang membro ay mayaman na talaga and then nakalimutan na niya ang kanyang sinumpaan sa PBMA Incorporated. Paano na kung ang isang membro mayaman na ay hindi na mag-aatin ng kanyang mga promises bilang isang missionary at missionaryo sa association? Paano na ang isang membro kung kayo'y mga mayaman na ay ang mga ugali ninyo ay masama na? Paano na ngayon na kayo'y mga mayaman na ay nag-alisa na kayo sa PBMA? Ito ang sabi ni Divine Master na kung makalimutan ninyo ang Diyos, panibagong buhay kung kayong lahat ay bigo. Yes, mamatay kayo. Everything is failure. Failure. Mabanish kayo dito sa mundo. Wala kayong buhay na walang hanggan. Totally vanish talaga kayo. Babalik kayo sa abog or alikabok. Ang inyong mga spirito, kaluluwa, o saan ba yan? Wala. Wala. Vanish talaga. Walang panibagong buhay. Kaklaro? So, tingnan mo ngayon ang mundo. Maraming mga mayayaman na ang pira ay kanilang pinadiyos.
Maraming mga mayaman na yung mayaman na ang kanilang mga kayamanan ay galing sa pagnanakaw at pangkukurap. Marami silang mga sakyanan, magarang bahay, limpak-limpak na salapi, pero saan yun ninanakaw? Oo, dahil mayaman na. So ano sa tingin ninyo ang mangyari sa kaluluwa ng tao na iyan? Sabi ni Divine, he will be vanished. And hindi na siya mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasi nakalimutan na ninyo ang Diyos. Tingnan mo yung mga senador, governor, mga politika karon sa mundo. Tingnan ninyo. Some of them, are they a good role model? No. No. They have a good attitude? No. If I will be the one will criticize to them, they follow yung sinumpaan nila na maglingkod sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino? No, they are failure. O ginagampanan ba nila ang kanilang mga panungkulan as a public servant? No, they are failure. O yung mga taong nagbibigyan ng mga malaking proyekto at malaking pira, saan napunta? Failure. So what happened sa kanilang mga kaluluwa? Dahil ang kanila lamang bahalag maimpirno, basta busog ang tiyan at punong-puno ang bulsa. Those are materialistic mindset. But I am worried about your salvation because your salvation is very important. So how about your salvation? How about yung pagharap ninyo sa malaking cross? Akala ninyo yung pirang mga ninakaw ninyo ay makasave yan sa inyong mga kaluluwa? Diyos ba yan na makasave sa inyo? No! Kaya ngayon magtitiis ang lahat ng mga kalukuhan ng mga tao dito sa Pilipinas. I will guarantee you, I will express you right now that all na mga kawatan, na mga karumal-dumal, na mga nangyari sa Pilipinas, lalabas na yan ngayon. Lalabas na yan. Dahil kailangan mayroong sampulan bago sa hatulan, bago sa malaking cross. Okay? Ipakita yan ng Panginoon na hatulan dito sa material world, hatulan din doon sa malaking cross. Okay? Kaya, kayo mga membro sa PBMA, ang importante sa inyo, ang inyong spirituality. The material side will be banished. Lahat iyon ang kikita natin. Media, Facebook, Reels, TikTok, YouTube, mita-mita, monetization, away-away, piki-piki, mga karumal-dumal ngayon sa Pilipinas, negativity, mga pang-light, pang-husga, lahat iyon, all of that will vanish. Because you will vanish too. But what's important to you? Your salvation. Para mabigyan kayo ng panibagong buhay, panibagong katawan, sa bagong mundo ng ating Panginoong Hesukristo. Magpakabait kayo para kayo ay mapili pagdating ng panahon. Because if Master Junior ay nagpili na sa ating samahan, God also ay nagpili na ngayon ng mga tao around the world. Kung sino ang sa Kanya at sino ang hindi sa Kanya. Naunawaan ninyo? Daghang salamat o thank you kindly. Sabi ni Divine, kung gusto talaga ninyo na masave ang inyong mga kaluluwa, come back to our Lord Almighty. Maghingi kayo ng kapatawaran at sabihin ninyo doon na, Ama ko, ako'y babalik sa inyong mga kamay. That's represent na kayo'y nag-repent, nang hingi ng forgiveness at gusto na ninyo ng reformation. God is very merciful. If you are kawatan karon, and if you love your spirit, your kaluluwa, your body, you want to have eternal life, it's better for you to repent
ask forgiveness. Simple, kasi ang Diyos nag-antay pa sa iyo. Binigyan ka pa ng buhay ngayon na makapag-repent and convert yourself into a perfect soul. Okay? So, sabi ni Divine na, see, kung kayo'y manghingi ng kapatawaran sa Diyos, you are totally under in His power. You see? Ayaw ninyo yon? Ngayon mag-repentance ka na, di baguhin mo na ang imong mga kaugalian na hindi mabuti, tapos tanggapin mo na ang Panginoon, ipapasok mo na ang Panginoon sa puso mo. That means that you are totally under His power. Naunawaan? So thank you, Karajaw. And this message is from our beloved Divine Master, Rubin Idirek Leo Sr., and the four corners of the world, and Master Rubin Buray Leo Jr. and the New World Spiritual Division. Daghang salamat o marajaw na buntag sa ijo hurot. Thank you kindly sa akong mga listeners karon. Sister Anna Rain, Sister sino yun? Brother Ryan Lamadred, si Brother Anthony Godulos Ngorana, si Sister Naldo Amor, si Sister Juaneta Surigao. Thank you so much, Sister Juaneta Surigao, sa imong pag-sharing ng blessing doon sa atong Master Junior Runway Project. Good job, Sister. I appreciate a lot. To Sister Suela Archibald, may buntag sis, may buntag Cebu. To Brother Stanislaw Gloria, to Sister Marie Elisa Barun, Brother Paterno Lacinto, Sister Melissa Precio, woo! Sister sino pa? Mermayo, Brother Rudil Idos Versusa, kumusta ka na, Brad? So, Sister Teresita Lacinto, Sister Eleanor Agra, hello, si Brother Wilmar Haranilla, Sister Aranere, Sister Rosa Alihu, to Sister Abigail Kayamdas Carino, Brother Pipito Bantilo Castillo, si Sister Jem Enriquez, si ate ko, si Sister Rita Cagadas, hello, Sister Lucia Cabansag, Sister Carlina Paga, si Brother Danilo Purunda, si Brother Juventino Archibald, hello, Brad, to Sister Precious Ali, Sister Mermayo, Brother Julix Parinuditan, Sister Vicky Tubal Albuladura, Sister Linda Paga, Sister Prax Flores, si Sister Linta Nodra, si Sister Cheryl Mendoza, Sister Flora Buktulan Gumasing. Hello everybody. Ang wa na ko mabasa, don't worry. Kaya naglilista po ako. Okay? Salamat. Pahinga muna ako. We'll see. Baka mubalik pa kung mamaya pag-lecture. Okay? Mag-break muna ang inyong sister mates. Marajaw na hapon sa Ijuhurot. Daghang salamat Divine Master and the four corners of the world and New World Spiritual Division sa inyong pag-uban ka na mo karon nga hapon diri sa social media, and I wish nga mo pasok sa mga puso at isipan ng mga membro at ma-apply sa among mga adlaw-adlaw ng mga kinabuhi o mga gawain divine. Please guide us po. Kasi the world now is so dirty and full of tricks and full of distraction. Please guide us po na nandun kami palagi sa kabutihan at kabaitan para sa among kaligtasan. Thank you, Karajaw, and have a wonderful day. Peace everybody and take care po.